Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan at kababayan. Naririto na naman po tayo upang magbigay ng komento sa ilang mga nangyayari sa ating kapaligiran at sa buong Pilipinas. Sa ilang mga nakakaalarmang mga pangyayari na ating kapupulutan ng aral at nabalitaan niyo po ba yung nangyari sa Pasig sa Kamaynilaan na isang babae ang na-rescue dahil ito po ay nagtitinda ng kanyang mga anak na mga paslit. Ito po ay naka-for sale online ang kanyang isang anak na sanggol sa halagang 8,000 at nakapag-down na po ang mga pulis, nagkaroon ng entrapment o paghuhuli sa kanya sa di umano'y bilihan na gagawin nila at nung babaeng ina na nagtitinda ng kanyang anak. Good job naman ito sa ating mga Philippine National Police dyan sa Pasig dahil nakita nila online at ito ay human trafficking, pagbebenta ng bata at nalalabag ang welfare, ang kaligtasan ng bata at ang karapatan. Alam naman natin sa ilang mga pulis and I hope mas nakararami yung may ganyang mga attitude na nakikita nila yung mga problema and sila yung gumagawa ng action, ng paraan para mailigtas yung dapat na mailigtas o ganon din yung mga kababaihan ina. Nakikita natin ang Philippine National Police kahit dito sa lalawigan ng Aurora, dito sa Tipaculaw, Baler, Maria, San Luis at sa iba pang lugar na nagpapamigay sila ng mga babasahin sa mga flyers sa mga karapatan, pag-iingat na dapat gawin ng mga mamamayan. Mahalaga po yan. Police visibility, maganda rin yan. Nakikita kayo, nagpapaliwanag sa mga tao. At nakikita din natin sa page nila, nakita natin nagre-respond yung mga pulis. Kapuri-puri po, saludo tayo sa kanilang ginagawa. Sa mga hinaing katanungan ng mga mamamayan na susubaybayan natin dahil tayo naka-follow din sa page ng PNP dito sa lalawigan. Merong bang mga pulis na ang ginagawa nila ay sila pa yung tumutulong, kumukusa. Oh, 'di ba? Dito rin sa Aurora din 'yun ano, yung ipinag-drive pa yung lasing na papauwi na, pinag-drive ng pulis. O gano'n yung mga magagalang, mababait, din naman yung palasinghal, palagalit, kundi pagsabihan, bigyan ng diin at magmalasakit. Mararamdaman ng taong bayan 'yan at lalapit ang puso nila sa ating mga law enforcers. Kailangan lamang po ay paalala ng mga nakatataas sa kanilang mga pulis. Mababait naman ang mga pulis natin na nakikita dito kahit sa Baler diyan sa Sabang Beach, no? Maski si PNP Baler Chief si Major Edgardo Habar Jr. Hello sir, mabait 'yan. Mababait at maayos naman silang kausap, magagalang, hindi sa ibang lugar o sa ibang pangyayari noong unang panahon dito sa atin sa lalawigan na hindi mo matatanong ang pulis, laging mataas ang boses, laging para bang otoridad sila, wala silang paglapit ng sarili sa mga mamamayan. So maganda naman ngayon. So ito pong babae na nagtitinda ng anak ay kanilang inaksyonan din at sa tulong din ng DSWD ay ng City Social Welfare and Development Office ay matulungan yung babae. Kung naalala niyo ho sa Kamaynilaan yung babaeng lumabas sa Imbornal, ano, binigyan ng malaking tulong, nasa magkano 80,000. Naalala niyo pa po ba yung batang nagsasampagita na pinaalis nung security guard ng isang establishment, 'di ba? Nag-trending at nag-viral 'yon. Pero kumbaga, sana naman ang ating kinaukulan kahit din dito sa ating lalawigan, kahit sa buong Pilipinas, yung mga nakikita natin mga taong dapat tulungan, taong grasa, taong may sakit sa isip, mahihirap, huwag na natin silang daan-daanan at tingnan lamang na nakikita ng mamamayan. Actually, yung mga mamamayan, nagtatanong sila kung ano kayang ginagawa ng mga kinauukulan dito sa mga nagkalat o sa droga, dito sa mga nakikitang problema, pain ng aso, basura, ano yung mga sinasabi ng mga turista. Kumbaga, dapat kung matalino ang mga namumuno, kitaan na nila yan eh. Minsan naisip natin, may advisor ba sila o wala? O may sarili ba silang isip? 'Di ba pag ikaw naging mayor, merong ibang mga pag naging mayor sila, alam nila, nakikita nila at sinasabi nila sa kampanya, ito gagawin ko, ito, yung nakikita kong ganyan. Pag upo nila talaga, inaayos nila lahat yun. Okay? Lalo na yung mga basic, kalinisan, no?
ang daming kalat, di patupad yung panghuhuli, linis kaagad yan. Para hindi na kayo mamulot-mulot yan na pati pulis, mga empleyado namumulot sa dagat, sa kalsada ng basura na papulot-pulot, pati barangay officials ay kaawa-awa, sabi na nga ng kataasan ng liga ng mga barangay na CD. Nagiging tagapulot sila ng kalat ng mga mamamayan na kung saan-saan nanggagaling. Dapat sana ipatupad lang yung batas o hindi na kayo mamumulot. Kahit yan sa tabing dagat, kung yan mga basura ay may batas, may nanguhuli at may malalaking mga signages, papasok pa lang ng Aurora. Yes, mayroong magre-report, mayroong magbibideo, CCTV, then sa pag may nakita ang mamamayan. So encourage natin na maging very vigilant ang tao, then i-report. Na mayroong pagre-reportan na action kaagad. Malilinis ang Aurora. At yung parang sa Puerto, ang tagal ko rin sa Puerto, kumbaga Princesa City, Palawan, talagang naging cleanest and greenest city sila. Talagang Hall of Famer sila. Talagang time ni Edward Hagedorn Mayor. Talagang ang basura nasa loob ng bahay. Hindi mo pwedeng ilabas yung kakalkali ng aso. May tamang mga basurahan. Dito sa amin sa Maria Aurora, maganda naman yung mga magbabasurero namin. Lagi silang namimikap. Pero kailangan din ipatupad yung talagang panghuhuli at matakot yung mga tao na ibulsan na lang nila yung kalat nila o yung mga nakikitang basurahan, lagyan talaga ng sign para doon talaga ang basurahan. At talagang hindi basurahang masisira o pwedeng kalkalin ng mga aso. Isa pa yung mga aso. So, na nagkakalat ng basura at nangangagat, nakakadisgrasya, nakakarabis, nakakamatay. Matagal na yan, di pa nasusolusyonan. Ang leader na ang papalit-palit. Sabi nga, minsan kapag meron lang nangyaring pangyayari tsaka aaksyon, di yun. Kasi siyempre, naging napabalita o di aaksyonan. Dapat bago pa mangyari yung mga bagay, maperwisyo o may mamatay, ay aksyonan na. Kasi sabi ng tao, kasi ang tagal na yan hindi naman nila ina-aksyonan nung nabalita lang tsaka sila umaksyon. Ay mga nakikita nating problema na dadaan-daanan natin, mga taong dapat tulungan. Tignan mo itong babaeng ito na maaaring may problema, depression. Ano yan, may pinagdadaanan sa hanap buhay ba? Meron siyang hanap buhay na bakit marami siyang mga anak na binebenta na lamang niya. Inabandon na ba ito? O single parent ba ito? Indigent ba ito? Yan ang purpose. Wala siyang matinong hanap buhay. Dapat, pag ako mayor, dapat pinapasurvey ko yung mga mahihirap na lugar. Yung mga out of school youth, mga gagalagalang batang hamog. At ano bang maitutulong na hanap buhay, anong maibibigay, ibalik sa pag-aaral. Saan mo sila hihingan ng tulong kung sino ang connection mo sa taas, sinong senador, sinong NGO, sinong party list, sinong presidente, sinong galing na ibang bansa, foundation, sinong non-governmental organization na pwede mong hingan ng tulong para sa pangangailangan nila. Marami lang tutulong. Kaya nga lang, kung hindi natin susugsugin yan, ang nangyayari, pati anak ibebenta. Dahil sa kagutuman nga. Diba? Kaya nga marami nagnanakaw. Yung mga batang naglalagari, nagnanakaw ng mga bakal-bakal, nagnanakaw sa kung saan-saan. Kasi may problema yan. Di ba nakikita yan ng mga local government units or yung mga executive? Ay baka mahina. Kailangan pati yung mga sanggunang bayan, dapat makita ng mga konsehal yan. Minsan pag-election lang, tsaka nasasabihin na ganito, puna-puna, ganito, ito gagawin ko. Pero pag naupo na, wala na. Nagtatago na. So yan ang pangunahing talakayin maliban sa iba pang mga idinudulog sa kanilang tanggapan. Actually, yung ganitong problema ng babaeng ito na ibinebenta ang anak, may problema yan talaga sa pang-pinansyal o may problema sa pag-iisip o mayroon siyang may mga pinagdadaanan. Dapat sana ang mga city social welfare development offices o di kayo MSWD o yung mga DSWD talagang tingnan, huwag nang antayin lumapit pa sila. Nakikita na natin ang daming namamalimos, na nakita natin ang daming gagalagala. Tsaka lang pag nagkaroon ng malalaking balita at saka problema, tsaka lamang kikilos. No? Kaya nga lang, walang magagawa rin dahil ang mga MSWD, DSWD, sa mga lokalidad, hawak yan ng mga mayor. Kung ang mayor, hayaan mo na yan, sabi niya. Huwag na nating pansinin yan hanggat di pumuputok na balita. O di kaya, siyempre, nasa yan local chief executive yan Sila magdidesisyon niya. Maski sabihin na sanggunang bayan, mag-privilege hour sila, mag-question hour sila sa council. Sabi niya, bakit ba ganito? Bakit ba ganito? Ipatawag ang ganito, ipatawag ang ganyan. Kung ayaw naman ipatawag ng
nung mayor, edi wala rin mangyayari. Ayaw ipatupad ng governor, wala rin mangyayari. Diba? Kaya nasa kanila yan. Malalaman mo magaling na leader kapag talagang nakikita niya ang lahat ng problema sa basura, kahirapan, trabaho, problema ng mga estudyante, problema ng krimen, peace and order. Nakikita nila yan. Yung pag-respond sa mga calamity, yung mga pagtulong sa mga ayuda, pag hindi public servant talaga ang napili at naluklok at politiko ay para lamang sa kasiyahan ng bulisan nila at ng kaanak at mga alipores at sa kasiyahan ng politika nila. Hindi nila gagamitin ang pondo, ang tulong na maibibigay sa mamamayan ng patas. Kaya pag politiko, iba pag public servant talaga. Kitang-kita nila yung problema at aaksyonan nila. No? Ang hirap kasi pag politiko, ay pag di nila ka-politika, di nila tutulungan yan. O pag di nila kamag-anak, di nila tutulungan yan. Pero pag kamag-anak na kalaban nila, hindi rin nila tutulungan yan. Basta yung kamag-anak na kadikit nila, yung magboboto, magluluklok sa kanila, para diretso ang pag-upo nila, diretso ang kickback. Nung masasamang politiko diretso ang kickback sa bawat proyekto. Hindi nila kinikita yung problema na dapat solusyonan, yung sa social welfare ng mga mamamayan ng lahat. Hindi yung kapolitika lang nila, yung magluluklok lang sa kanila. Hindi patas. Kaya nahahati ang ating bayan dahil merong hindi napapansin. Dahil hindi nila kakulay yon o ibang kulay o hindi nakikikulay, ay ayaw nilang tulungan. Dahil kailangan makikulay ka muna. Pesteng politika yan. Dapat yan sinusumpa yan at nangangamatay mga yan Dahil hindi talaga sila tunay na public servant. Antayin pa ba nating magwala yung isang may sakit sa isip? Naalala nyo yung nagtatakbo na nakahubot-hubad, di ba? Paano? Wala namang tumitingin na maaga. Sabi nga daw, nasaan ba DSWD? Nasaan na MSWD? Minsan, di ba? Sabi ng mga taga ibang bayan din, nasaan ba MSWD? Bakit di ba na nakikita yung mga may sakit sa isip na yan? Di ba? Nandun yan sa sasabihin. Re-report lang nila yan dun sa mayor nila. Mayor, meron pong nagrereklamo. Bakit daw yung mga ganito may sakit sa isip daw, nandyan lang kung saan na lang sila. O baka may di ba? Merong isang lugar, di ba? Nagahasa pa nga doon sa waiting shed. Diba? Dapat yan, kitang-kita yan ng magaling na leader. Kitang-kita yan. Yung mga problema, yung kahirapan, at kitang-kita yan ng mga tunay na public servant. Hindi yan nakikita ng mga politiko. All my life, without a doubt, I give you all my life. Now and forever till the day I die, you and I will share all the things this changing world can offer. So I sing. Para sa NSK News ng NSK TV Channel, Narciso Ko reporting.